Yan, what's up mga kamamo, yan. Dito lang tayo sa bahay, hindi tayo lumabas ngayong araw na to kasi nga hanggang ngayon nagpapahinga pa rin ako. So, syempre para din sa mga YouTube, mga subscriber natin, gumawa pa rin ako ng video para kahit paano may mapanood kayo. Ayan mga kamamo. Bali nandito lang maghapon, so binidyoan ko lang yung mga American Bully natin habang kasama natin sa bahay. Makikita nyo yung difference mga kamama between nung dati silang makukulit pa, medyo nawawala na konti, nakokontrol na natin. At the same time, nakakasama natin sila sa bahay nang hindi sila masyado, sabi natin naglalaro sila pero hindi sila ganun kakulit na nakakapanood ako ng TV kasama sila. Ayun mga kamama, gumawa ako ng video ngayon, papakita ko sa inyo isa-isa kung ano mga ginawa namin. At the same time, papakita ko rin mga kamama yung mga updated picture at video ng ating mga na-rehome na puppy, like si Atlas, si Lupina, si Tanggol, si Diesel na, and then si Zorro ay si Baki. Ganda ng pangalan si Baki na yan. May binigyan tayong picture tsaka videos ng mga bago nilang owner, bago nilang daddy. Ayan mga kamama, papakita natin sa inyo sa vlog na to. And then dito sa mga susunod pa siguro mga pagkakataon mga kamamaw, ititrain din natin pakonti-konti yung mga puppy natin usual. So socialize na natin, nakikita nyo naman pag paano pinapasyal natin sa Cowtown. And then ngayon nagsisimula na yung snow. So pag medyo kumapal na yung snow dun sa may likod ng backyard namin, baka dun patakbuhin ko na yung mga puppy. Kasi nagdadalawang isip kasi ako mga kamamaw talagang ilabas yung puppy dun sa likod kasi nga iba yung style ng lupa nung backyard. Para sa akin parang feeling ko hindi ako 100% na sure na safe yung mga tuta dito labas kasi iba yung itsura ng lupa dito, kaya nagdadalawang isip ako ilabas. Alam niyo naman, for the safety ng mga puppy natin, ginagawa natin lahat para maging mas maayos sila. Sa same time, nag-i-enjoy na sila ngayon, kalaro nila yung mga daddy nila. Hindi na sila yung dating pag pinapakawalan mo is parang halos parang alam mga nakawala sa coral. Ngayon pag lumabas sila, relax na lang sila. Usually si Legend tsaka Sierra parang ano na sila, nakapag-adjust na sila when it comes sa pag magkakasama sila sa bahay. Usual ang paboritong spot ng mga puppy natin ay yung sopang tinutulugan ko mga kamamo. Pag nakakuha silang laruan, yun yung pinaka relaxing place nila. Doon sila tumatambay sa sopa. At the same time, makikita nyo rin sa video mga kamamaw, magkatabi silang matulog ng tatay niya kanina. Yan. So sobrang dami din nangyari ngayong araw na to. Siyempre hindi ko pinalagpas yung mga moment na first time ko lang nakita. At the same time nakita ko yung progress ng mga puppy natin na every time kasama natin sila na medyo kumbaga may improvement. Yan mga kamamo. So siyempre nakakatuwa kasi mga kamamo kaysa yung nakakulong. Na ano rin kasi ako mga kamamo, hindi ako masyado nagkukulong masyado ng mga aso natin, usually si Legend tsaka si Hera. Nakakawala lang sa bahay yan. Hindi ko sila kinukulong kasi iniisip ko din minsan kung ikukulong ko sila, sa aalis pa kami dalawa ni Mrs. Wala silang kasama dito sa bahay. Paano nila maipagtatanggol ang sarili nila kung nakakulong sila? Huwag nyo pong mamaliin yung sinabi ko mga kamamo. Yun yung based dun sa akin na lang. Sa aking way of thinking lang mga kamamo. Kasi nga ganun ko kamahal yung mga alaga natin. Gusto ko safe sila. Dahil dito naman sa bahay, pag pinakawalan mo naman sila mga kamamo, babe na may mga yan. Wala naman sisirain sa bahay. Pwera lang yung mga puppy. Hindi pa tayo 100% na pwede nating iwanin yung mga puppy dito. Baka syempre kung ano pa yung mga kutkutin yan. Kasi makakatipay yung mga ngipin ng ating mga puppy. So eventually maano na nila yun. Habang lumalaki sila, masasanay na sila. Kaya nga nilalabas ko na sila para hindi sila parang sobrang excited every time na lumalabas sila. Ayun, matrain natin sila ng maayos. Kasi usual si Hera at si Legend, nasanay natin sila, atinrain natin sila. Nakapokus tayo dati na hindi sila magsara ng bahay. Yan mga kamamaw. So ito na mga kamamaw, huwag na natin patagalin. Panoorin nyo po yung nangyari sa amin ngayong araw na to. From umaga hanggang gabi. Kumuha tayo ng mga konting videos na habang naglalaro sila. Lahat, basta makikita nyo to. Ito, watch this mga kamamaw.
Kita niyo na yung dalawang tuta. Habang nanonood ako ng TV mga kamamo, nandiyan lang sila. Yan, babe lang sila. Sinasanay ko silang maging kalmado lang sa bahay. Katulad niya, bigyan ko lang toys. Tapos pag may mga bagay na kinukot-kot sila dito sa paligid, sinisit ako agad. So ngayon, komportable na si kamamo kahit nanonood ako ng TV. Alam ko, ano lang yan, babe lang. Ayan. Kanina natutulog sila dyan, hindi ko lang mabidyoan mga kamamo kasi pag binuksan ko yung ilaw, magigising. So ngayon nga nagising sila, bidyo ko ng laruan mo na ngayon. At so habang nanonood ako ng TV, ganyan lang sila, relax lang sila. And hayaan mo lang kasi kumbaga sa mga papi, mga baby talaga yan eh. Talagang malilikot pa yan. Pero kahit pa paano, pag tinatawag mo kasi talaga mga kamamo sila. Sabi ko mag-stay lang kayo dito, manonood ako ng TV. Ayun, nandiyan lang sila, naglalaro lang. Bigyan mo lang sila ng libangan para hindi yung kung anong gamit sa bahay nyo yung kakagatin nila. Ayan. Diyan nagsisimula mga kamamo yung training ng mga alaga natin para hindi magkutkot ng mga part ng mga kanto-kanto ng bahay natin. Usually makati pa yung mga gilagid yan eh. Yan, until 6 months silang ganyan makati. Pero kaya dapat may mga kayo dyan, may mga nakakalat kayo mga laruan dyan sa paligid para instant na yung mga paglibangan. Ayan, meron silang pinuputkot. And tahimik na, sabi ko sleep. Kanina magkakatabi kami, kasama ko to. Ayan, tutulog na yun. Lumayo na sa anak niya, siya na nag-adjust na sa sopa. Kasi itong mga tuta mga kamamo, pag nilabas mo direktan dito sa sopa, pag binigyan mo ng laruan, ng ball, pinag-patch mo diretso dito sa sopa. Kasi nga nakikita siguro nyo yung mami at daddy niya lagi nandito sa sopa natutulog. Ayun, nagtahimik na si Chopper. Tapos na siya mag-play. Ano sa hanap eh. Kaya sanay ko sila para habang bata pa sila, masanay na sila sa bahay. Kasi inyong bagay na talaga na-train ko kila Hera nung bata pa. Yung magkut-kut ng kahit anong part nung sa bahay namin. Yun ang talagang naging focus ko. Kaya sila Hera at legit. No. Ano be? Ano be? Shh. Ano be? Shh. No. Ayan, sisitayin mo mga kamamaw. Ayan, taba no. Ano na siya. Yan, nasanay ko kasi sila Hera doon. Kaya sila Hera doon ako talaga 100%. Na-train ko sila Hera kahit iwanan mo sa loob ng bahay na wala kami. Pagbalik mo, wala namang sisirain sa bahay. Kasi doon ko sila na-focus. Minsan na yung parang nailalabas sila madalas yung talagang sila. Tag dito, nakalimutan ko yun. Naka-socialize sila sa labas kasama yung ibang aso. Pero yung sa pagbantay nun sa bahay, yung hindi sila makakasira, doon talaga ako nakapokus mga kamamo dahil nga nagre-renta lang tayo dito eh. So minake sure natin na hindi sila makakasira ng gamit ng bahay. Na! Shhh! Ano ba eh? Na! Ganun mga kamamo, sisitayin mo agad. Pag may bagay na inaano. Yan, syempre, nanonood mo na si kamama ngayon. At yaman na mag-relax ang ating mga alaga dito. Yan mga kamamo. Nasa labas kasi yung mami at daddy. Ayan yung dalawa. Tsaka ako na papalabasin pag makapal na isnog. Kakapal na. Sila. Ayan mami at daddy sa labas naglalaro.
So ayan, napanood nyo na mga kamamo, di ba? Siyempre, napakita ko rin yung mga picture ng ating mga puppies. Nakakamiss din eh. So wala pa, hindi pa natin nakuha na ng picture tsaka video si Nami tsaka si Mokang. Nandito lang naman siya sa Saskatoon. Kaya mag-alala mga kamamo, papasya lang ko yung dalawa ngayon. Usual, may pinag-usapan na rin kami ni Mike na one of these days, baka pwede kami mag-walk. Pero syempre, sasama natin yung dalawang puppy. Tapos yung dalawang kapatid si Nami tsaka si Mokang. Alam ko rin mga kamamo, pinalitan natin yung pangalan ni Nami. Ginawa ng Sally. So, hintayin na lang natin. Baka sakaling pa nagkita kami ni Mike. Masabi niya sa akin kung ano yung pangalan ngayon ni Mokang. For sure, papalitan yun mga kamamo. So, nakatext ko din siya. Sinabi niya sa akin na iba yung timbang ni Mokang kay Nami. Halos parang tingbubuhatin daw niya, parang kalahati lang ni Mokang si Nami. Ganun siya kabigat. Sabi ko naman sa inyo mga kamamo, yung dalawang solid nating papingin talaga sa sobrang bigat. Si Mokang at saka si Diesel. Sila talaga yung malalaki at sila talaga yung mabibigat sa magkakapatid. So ayan mga kamamo, pag ganun, i-update ko kayo. Kinakausap ko naman palagi, kinakamusta ko yung mga bagong owner, kamusta na ba yung mga puppy, at humingi rin tayo ng mga videos, mga updated videos and photos nila. Pero syempre, hindi natin pagdadamot yan sa YouTube channel natin. Papakita natin sa inyo habang lumalaki ang ating mga alaga. So mga kamamo, so far ngayon, pinatulog ko muna yung dalawang tuta dahil may oras sila ng labas, may oras sila ng pasok. Yun ang way of training ko mga kamama, para maano rin sila, ma-train sila. So ngayon, pag pinapasok ko sila sa kulungan, babe lang sila, hindi sila yung parang laging parang nagtatantrum sa mga kamama pagkatapos. Kakatapos lang nilang maglaro. Yan, kita mo naman, katabi yung dalawa. Yan. Kasi tapos na silang kumain, tapos na silang magpupo, and then nakapag-play na rin sila. Ganun ang way of ko. Ayoko na ikukulong sila palagi na hindi man lang nila nai-enjoy yung araw nila. So may time sila na nandito, katulad niya kanina, bigyan natin silang chance matulog dito pag nandito ako. Usually, pag nandito ako, pwede yon. Pero syempre, hindi ko ini-spoiled na ginagawa ko yun pag nandito ako, tapos pag wala ako, walang makakagawa. Gusto ko yung, nandito man ako o wala, hindi sila masyadong maghahanap ng bagay. Kasi katulad naman yan, pag nasanay kasi mga kamamo, laging nilabas mo lang yan, pag kinulong mo yan, for sure, iiyak yan sa kulungan. So ngayon, bibigyan mo siya ng time na, ito yung time ng oras ng laro mo, ito yung time ng oras ng kain mo, ito yung oras ng kulong mo sa kulungan, magpahinga ka dyan. Ito times kung sakaling libre ako dito, pwede kayong katabi ni Daddy Legend, tsaka ni Mama Era. Ayun. Ganun yung circle of, circle of training natin sa mga puppy natin. Gusto natin na-enjoy nila yung buhay nila. At the same time, may limitation yung ginagawa nila. Alam nila kung nakasagad na sila sa limitation, hanggang doon lang. Hindi natin pwedeng i-excess, di pwede natin i-spoil yung mga puppy natin dahil mahirapan ka din. Usually, doon sa mga owner na nakabili sa atin, syempre nagtatanong-tanong din sila sa atin. Yung nagbibigay din tayo ng suggestion na pag ito gawin mo, ito gawin nyo. Kasi ako, pag mini-message ako ng mga bagong owner ng puppy natin, nagbibigay, lagi ko silang kinakamusta, tsaka talagang, minsan, binibigyan ko talaga sila pinapayuhan ko talaga sila na i-try mo yung gatong bagay. Kasi nga, syempre, pagdating sa house rules, mga kamamaw, magkakaiba kasi tayo. Iba-iba rin tayo ng oras sa trabaho natin, tsaka yung mga gawain natin sa bahay. Hindi natin pwedeng sabihin yung ginagawa ko dahil iba yung buhay nyo doon sa inyong bahay, iba yung buhay namin sa bahay namin dito. So, parang kumbaga sa bilang isang owner, ikaw ang gagawa ng rules mo pag tinuturuan mo yung mga puppy. Kasi ikaw din ang mahihirapan kung gagayahin mo yung rules ko, hindi naman ganun yung way of nyo. Yung galawan nyo sa buong araw kasama nyo sa trabaho, sa gawaing bahay, magkakaiba tayo. Kung ibabase nyo yung ginagawa ko sa gagawin nyo at iba naman ng ibang sistema ng pag-ikot ng araw nyo sa bahay nyo is mahirapan kayo sa puppy. So, base nyo siya based doon sa rules nyo, sa talagang oras, time management nyo sa bahay nyo. Doon nyo ituro yun sa puppy. Matututunan nila yan, promise. Talagang ituro nyo na sa kanila ng tama at the same time. Wag nyo masyadong pagagalitan yung mga puppy.
lagay nyo lang, although tamang disiplinahin nyo siya. May mga times na talagang dapat kalmado kayo. The more na kalmado kayo, the more mas maraming matututunan at mabilis makapick up yung mga puppy. Yun mga kamamaw. So ngayon, gabi na, huling labas na lang ng mga puppy na ito mamaya, tsaka sila yan napapapupuin na natin. And then, tapos na uli yung araw natin at bukas, papasok na tayo. Kasi pinipilit ko talaga magpahinga. Gusto ko na rin makabalik sa trabaho dahil 2 araw ako na di nakapasok mga kamamaw dahil natrangkaso ko. Iba kasi talaga kasi yung panahon dito sa Canada. Minsan umaaraw, minsan biglang lamig. Yun, kaya mga kamamaw, kaya dapat may mga ready tayong mga ito nga, may gamot pa ako. Gagamot pa, bumili ako ng gamot. Kasi yung problema ng dito ko, sa sobrang lamig, nagbabara dito kaya kailangan ko ng inuman ng gamot. So ayun mga kamamaw, sana na-enjoy nyo yung vlog na to. Talagang ginawa ko lang to mga kamamaw, gusto ko kasi kadalasan may nagme-message sa akin na, Jerwin, may vlog ka na ba? Kamamaw, may vlog ka na ba? Yun ang inaano, kahit masama parang daw ko mga kamamaw, hanggat kaya ko mga kamamaw, gagawa ko ng video para mapasaya ko yung mga taong nag-aabang ng ating YouTube channel. So mga kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.